tayo pong mga babae, mas prone tayo sa infection. Mas prone tayo sa urinary tract infection kesa sa mga kalalakihan. Kaya recommended talaga na umihi after makipaglabing-labing kay mister para ma-flush out yung bacteria. Maitim ba skin? Underarm at singit mo? K-Skin ang bahala sa'yo. Premium ang ingredients, paraben-free and sulfate-free, and FDA-approved, kaya safe for everyone. With K-Skin, ibalik ang alindog mo. Huwag nang magpahuli. Hi guys! Welcome back to our channel. Kumusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. At sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting. At kung bago pa lang po kayo sa channel na to, pwede po bang makahingi ng isang favor to please consider to subscribe dito po sa ating channel. And also, huwag nyo na rin po sana kalimutan i-like and i-follow ang ating Facebook page official and also ang ating TikTok account, Cheryl Ting. Maraming salamat po. And for today's video, is another request video po. Ang sabi niya is, Miss Che, babae po ako. And my boyfriend po ako. We are both adult. Active po kami sa SEX. May side effects po ba pag lagi naming ginagawa ito? Ang hilig kasi ng boyfriend ko. Well, alam naman natin na merong magandang benefits ito sa katawan natin. Kasi bukod sa stress reliever ito, pain reliever ito, isa rin ito lalo na sa mag-couple na nakakapagpatibay ng relasyon nila. Mas tumatatag yung bonding ng mag-asawa kapag madalas nila itong ginagawa. As long na pareho kayong nag-e-enjoy at pareho kayong may consent every time na gagawin nyo ito. Pero syempre, hindi rin naman natin maikakaila na meron din itong certain risk, lalo na kung ikaw ay aktibo talaga rito. Number 1, physical effects. Bakit? Kasi during sexual activity, yung katawan natin, nag-i-increase yung blood flow dahilan kung bakit nag-i-elevate yung heart rate natin. Mas bumibilis yung pagtibok ng hininga natin dahilan kung bakit pagod tayo sa tuwing makakatapos tayo. Minsan, kapag nasusobrahan, tapos medyo dry pa yung babae, nakaka-experience pa siya ng sensation of pressure, mild pain, and possibly light bleeding nung hymen kasi nagkaroon ng punit, ng sugat, dahil na-stretch ng gusto, tapos dry yung babae. Number 2, possible din na mag-develop ka ng genital odor. Once kasi nagkaroon ng intercourse sa ating babae, pwede talagang mabago yung amoy natin. Doon sa genital natin, dahil nadi-distract yung natural acidity natin. Nagkakaroon ng alteration doon sa pH ng semen. Madalas tumatagal yung kakaibang amoy ng 1 hanggang 2 araw kapag di ba nagpaputok ang partner natin doon sa loob natin. Madalas nag-iiba yung amoy. Pero pag nasa 72 hours na, tapos ganun pa rin yung amoy, hindi mo pa rin matake yung amoy, better na magpatingin ka na sa isang OBGYN mo or sa gynecologist. Baka kasi may na-develop na infection such as bacterial vaginosis. Nag-iiba kasi talaga yung amoy ng lumalabas sa atin, di ba? Kapag nagpalabas si mister doon sa kuweba natin. So, dapat 1 to 2 days lang nag-iiba ang amoy niyan, ha? Another thing, pwede rin ito mag-cause ng urinary tract infection or yung tinatawag nating UTI. Tayo pong mga babae, mas prone tayo sa infection. Mas prone tayo sa urinary tract infection kesa sa mga kalalakihan. Sa kadahilan ng mas maikli po ang ating urethra. Yung urethra po, yan po yung daluyan ng ihi natin. Kaya recommended talaga na umihi after makipaglabing-labing kay mister para ma-flush out yung bacteria na nandoon sa ating urethra. Ano ba yung pakaramdam ng UTI? Kapag may nararamdaman kang burning sensation or masakit kapag umiihi ka, may blood dun sa ihi mo, yan po yung mga posibleng senyales na meron kang urinary tract infection. What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya, na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pambabae, meron din po tayong pang-lalaki. Another thing na side effect, unintended pregnancy. Okay lang naman kung ginagawa nyo to para mag-conceive ka or para mabuntis ka, pero kung wala pa sa plano ninyo. So, yung mga hindi inaasahan na pagbubuntis, yan po kalimitan yung mga nangyayari. Nangyayari lang naman yan kapag ikaw ay dyan sa partner mo. So, kung nagtitake ka ng birth control pills, make sure na wala kang nalalagpasan kahit isa. Kung gumagamit ka naman ng condom para wag ka makabuntis, make sure na high quality yung ginagamit mo at fit talaga
dyan sa ari mo. Kasi baka mamaya bumili ka tapos maluwang pala, edi tatagas din yung likido mo. So, malaki ang possibility talaga na mabuntis yung partner mo. Last one, posible rin na magkaroon ka ng STIs o yung sexually transmitted infections. Kapag may STI po yung partner ninyo, hindi mo yan mahahalata. Kasi madalas wala naman simptomas yan na makikita mo sa kanya. Kaya malaki talaga yung possibility na mahawa ka. Hindi lang sa genital ang daanan yan. Pwede rin sa bibig, pwede rin sa puwit. Depende yan sa klase na sakit na meron sa kanya. Minsan kasi mismong ikaw hindi mo alam na infected ka na. Kasi mostly kapag may STI ang isang tao is asymptomatic. Meaning hindi ka aware kasi wala ka namang nararamdamang iba. Ang mangyayari ngayon dahil wala kang nakikitang sintomas, maita-transfer mo sa iba. Kasi feeling mo, you are safe naman. Medyo challenging para malaman mo kung yung partner mo ay meron ito. So, may nakuha ka bang tips sa mga napag-usapan natin ngayon? At kung nagustuhan mo ang ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin niyong matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you in our next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!